Sa video po na to ay nasagutin ko lang yung madalas na tinatanong sa akin ng karamihan natin mga kapatid na stroke survivor, at related po ito sa paano daw na palakas yung kamay ko at ilang months bago umokay. So bali po magpo-focus lang ako dito dahil ito po yung napakarami pong comment na related po sa arms. So ganito po, ako po nung na-stroke ako, wala akong malay talaga sa kamay ko. Hindi ko alam na ganun pala kagrabe yung epekto sa akin. Umuwi pa lang ako sa bahay, dun ko pa lang nakita yung epekto na halos ang pili ko nga nun wala akong arms, hindi ko siya nararamdaman. So tapos nung chinek ko yung mga kamay ko, nalungkot ako kasi talagang wala siyang buhay. Tapos naigagalaw ko ng bahagya yung mga daliri ko. Hindi ko rin siya hindi ko siya yun, at take note po, hindi ko siya ma-close. Diyan po nung una, hindi ko siya ma-close. Talagang parang nakaganon lang yung kamay ko. Hindi ko siya ma-close at hindi ko rin siya ma-open. So, bali ginagawa ko po nun yung parang yung tropilo namin, kinukurot-kurot ko ng bahagya yung hanggang sa abot lang na makakaya ko dito. Kinukurot-kurot ko, tapos squeeze ko. Tapos nung nag-start na akong mag home care, kasi po nag-PT ako sa bahay ng 3 araw lang. So tinulungan ako doon na para gagawin ko para lumakas yung affected arm ko. Although sobrang hirap kasi since kakauwi ko pa nga lang nung galing hospital after ko ma-stroke, sobrang tigas talaga ng balikat ko. Ang hirap niya, hindi ko magawa yung diretso na ganun. Sobrang sakit, sobrang bigat. So wala pa rin kong improvement noon, hindi pa rin nagkaroon. Bali tinigil ko na lang yung PT kasi parang naisip ko parang hindi rin ganun nakakatulong. Tapos medyo hindi ko kaya magbayad ng 700 araw-araw para sa PT, kaya nag-decide kami na tigil na lang. At awa naman ng Diyos, mayroon dito sa amin sa San Pedro na may libreng rehabilitation sa munisipyo. Nakapokus sila sa mga kagaya natin na stroke survivor. Bali yung po nakatulong sa akin doon, yung lagi kinukuryente yung kamay ko. Tapos yung napagawa sa akin yung front raise na may hawak ang arnes. Ano po ang purpose ng arnes? Bakit kailangan ng arnes? Kasi po ikakapit mo yung di ba, yung halimbawa itong affected na arm, ihahawak nyo sa arnes. Tapos hahawakan din ng malakas nyo na kamay, which is yung sa akin yung kanan. Pag tinataas nyo yung kanan nyo, automatic, as long na nakakapit itong affected hand nyo, sumasabay siya sa pagtaas. Kaya kailangan ng nakakatulong pa rin siya para lumakas, para may angat nyo yung nyo. Kasi ito po yun, tumigas po kasi yung mga joints natin sa muscle dito sa balikat. Kaya po ang purpose po ng front raise para mapalambot ulit yung mga joints at yung mga muscle mapalakas. Kaya po ina-advise ko po na lalo pagka mahina pa ay mag front raise tayo, yung ganito. Yan po yung ganyan. Pero wag naman po mabilis, yung mabagal para madama ng muscle natin yung ginagawa natin. Kasi kung mabilis, yung nakikita ko po kasi ganito pagka ganun po baka ma-injury yung balikat natin. Dahan-dahan lang. Tapos po nun, after ko dun sa kasi pinakwit na nila ako para magkaroon naman daw ng pagkakataon yung mga iba pang stroke survivor doon sa munisipyo, kasi kahit paano daw nakakalakad ako, ika nga lang. So yung ginagawa po dun sa PT pinapagawa din sa akin sa bahay. Kaya sabi ko, yung PT sa una lang din siya nakakatulong Bali, ang sabihin lang nila, kung yung pinagawa nila doon sa'yo, papagawa din nila sa'yo sa bahay. So, kung ano po yung mga ina-advise ko dito sa video ko, kung ano po yung mga sinasabi ko, yung po yung mga pinapagawa sa akin sa PT, hindi po ako nanguhula. So, ayun po. Bali, yun po, pagkatapos nun after 1 month, doon ko na po nakita yung improvement sa kamay ko na nako-close ko na siya kahit paano na gano'n. Tapos tinutuloy-tuloy ko lang po, ginaganong-ganong ko lang gano'n.
Tapos iniikot ko yung wrist ko na ganon. Kaya iniikot ko po na ganyan. Iniikot-ikot ko po na ganyan. Tapos na malayan ko na lang na parang umokay na siya. Hanggang sa nako-close ko na siya. Pero pag ino-open ko, matigas. Parang ganyan po. Yan, parang ganyan. Tapos nung paglipas ng siguro mga 2 years, napansin ko na lang na medyo okay na siya. Gaya po ngayon, ito na po yung recovery ng kamay ko. Ayan po, para lang po makita nyo. Ayan po. Ayan po yung progress ng aking kamay. Kaya niyo po sa itong video, pakita ko po yung update ko sa paglalakad, para makita niyo po kung talaga bang ako umokay o hindi, para po sa mga viewers ko po na bago pa lang. So ayun po, bali naka-recover yung kamay ko after siguro 2 to 3 years po ng walang pigil na pag-exercise, kasi wala naman po akong magawa eh. Yun lang po talaga ang ginagawa ko. Since na-stroke po tayo, huwag na lang tayo magmukmok at focus na lang tayo sa palakasin yung affected side natin, kasi wala po tayong magagawa. Dito na tayo, irreversible yung sakit natin eh. Kung hindi tayo mag-exercise, hindi natin malalaman. Yung iba po na nagkatanong sa akin bakit yung kamay nila wala pang ano, ang totoo po niyan, hindi ko po alam ang sagot, kasi magkakaiba po tayo ng tama eh. Maaring yung naapektuhan sa akin na hindi ganun kalala, tapos sa inyo ay malala. Kaya hindi ko po masasabi kung ano. Ang tangi lang pong makakasagot dyan sa tanong nyo ay kayo lang din po. Bali palakasin nyo. Ang ginagawa ko po ay bigyan lang kayo ng mga tips kung ano pwede nyong gawin para i-apply nyo sa sarili nyo. Tapos kayo po ang makakakita kung may mag-i-improve ba sa mga kamay nyo. Ano po mga kaslok, at hanggang sa susunod po ulit na video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Sabay po, abangan nyo po yung susunod ng video. Papakita ko po kung anong update sa paglalakad ko, yung latest ko ngayon. Yung latest ko ngayon 2025. Ano po, bye! God bless you all. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.